Okay, palakpakan natin Diyos sa umaga ito. Bilang kabilaan sa ating pagtanggap ng mga pagpapalang salita na sa umagang ito ay kanyang nilalaan bilang pagpapala sa bawat isa sa atin. Una sa lahat, siyempre, muli binabati natin ang lahat ng ating mga tagapakinig, mga tagapanood sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar, sa kanilang tahanan, maging dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa. Siyempre sa kabuuan ng Church of God, patuloy na pagpapala ng ating Diyos ang sumabawat isa sa ating lahat. Tayo po muna yumuko at tayo ay mananalangin. Aming Amang dakila at makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Diyos, patuloy na kami po ay dumadalangin, patuloy na kami po sa iyo ay nagpupuri sa iyong kabutihan po sa buhay ng bawat isa sa amin. Na sa oras ito muli ay nagbibigay sa amin ng panibagong pagkakataon upang patuloy, O Diyos, na marinig ang iyong mga salita. Mga salita mo na sa umagang ating pagpapala sa buhay po ng bawat sa amin. Kaya dalangin ko po, Diyos, patuloy na ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, ang aming maranasan, patuloy na ibukas mo na po, O Diyos, ang aming puso, ang aming isipan, upang matanggap namin, O Diyos, ng maliwanag at bumbo ang iyong mga salita na sa umagang to ay nilalaan mo sa bawat isa sa amin. Hiling ko po, O Diyos, na gamitin mo na po ako na epektibong daluyan ng iyong mga salita. Mahayag nawa na may kapangyarihan ang mga salita mo sa umagang to sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli palakpakan po natin natin Diyos. Siyempre tayo po ngayon ay patuloy pa rin, hindi lamang dito sa ating syudad, hindi lamang sa ating bansa, kundi maging halos lahat ng panig ng mundo ay nakakaranas ng panahon ng tinatawag na kahirapan. Panahon ng tinatawag na nasa lundo o yung tinatawag na in the brink of giving up, na nasa gilid na ng tinatawag na pagkabagsak o pagkalugmok. Maging ito sa ating individual na buhay, maging ito ay pampamilya, maging ito ay pangnegosyo, o maging sa gobyerno na talagang lahat ay nahihirapan na, nakakaranas ng matinding hirap. At tila baga kung ito ay aabot pa ng ilang buwan na darating, para bagang hindi na natin na alam kung anong hirap o bigat pa ang idudulot nito sa bawat isa sa atin. Siyempre lahat tayo ay nakaharap sa pagsubok na ito. Katunayan, may mga individual tayo na talagang nakaranas na ng pagbagsak, masasabi nating pag-give up, dahil nga dito sa tinatawag na problema na itong ating kinakaharap. Siyempre, hindi ito ang design ng ating Diyos. Alam naman natin na miskin ng mga nakaraang mensahe na ating narinig, hindi kaya ito inalaw ng Diyos na maranasan ng mundo o maranasan ng tao upang ito'y magkaroon ng negatibong epekto sa atin. Kundi ang layunin ng Diyos ay upang tayo ay patuloy na makatanggap ng kung ano yung kalooban niya at tayo magkaroon ng biyaya na nagbubuhat sa Kanya. Tayo pinaalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ng mga mensahe ng Kanyang mga lingkod. Pinaalalahanan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga karanasan, maging ng kalikasan, tayo pinaalalahanan ng ating Diyos at maging sa mga pangyayari, kagaya nga ng pandemic na ating nararanasan ngayon. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng lahat ng yan. Kung paano yan, lahat ng yan ay ginagamit ng Diyos upang tayo ay patuloy na magnasa, na alamin yung Kanyang kalooban, hindi lamang upang malaman ang Kanyang kalooban, kundi sundin ang Kanyang mga ipinag-uutos sa atin, at mula doon tayo ay tumalikod doon sa ating mga ginagawang hindi nakalulugod sa ating Diyos. Kaya nga inaalaw ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. Hindi ito isang aksidenteng bagay na nangyari na tayo lahat ay nagulat maging ang ating Diyos. Hindi po. Yan ay kasama sa plano ng Diyos, hindi upang tayo ay saktan, not to harm us, kundi upang tayo ay pagpalain ng ating Diyos. Bagaman siyempre sangayon sa kasaysayan simula pa ng una, maging sa kasaysayan ng Kanyang bayan na Israelita, sa kabila na ang Diyos ay nagsasalita sa kanila sa iba't ibang kaparaanan, ang mga Israelita ay malimit na hindi sinunod ang ating Diyos. They disobeyed God, di ba? At yan din yung nangyayari sa atin sa kapanahunan. Gaya na nga sinasabi natin, yung bang kasabihan na hindi tayo natututo
do sa mga experiences na ating nararanasan. Kaya ipinararanas sa atin ng ating Diyos yan upang tayo ay matuto at upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na paglago. Siyempre, sa lahat ng yan ay ang pinakalayunin ng Diyos ay hindi upang meron lamang tayong malaman sa ating isipan. Meron tayong dapat gawin sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. After nating maranasan yan, meron tayong dapat gawin. Kung yan yung turning point na dapat mangyari sa ating buhay, na ang layunin ng Diyos ay upang mabigyan ng mas magandang kahulugan yung ating buhay, mas magkaroon ng mas magandang layunin, magkaroon ng mas tamang direksyon na naaayon sa kanyang kalooban, at upang bigyang katuturan o halaga talaga yung buhay natin. Dahil sa ating pagkaunawa at pagkaalam, maraming tao ang nabubuhay na kung hindi nakasusunod sa kung ano yung kalooban ng Diyos, iyon ay walang kabuluhan, walang katuturan. Ang Biblia ay napakaraming mga pangyayari, mga kasaysayan, sitwasyon, na kung saan ito'y mga bagay na nang maranasan ng mga lingkod ng Diyos noong unang panahon, ito yung naging turning point para yung kanilang buhay ay mabago. Gaya ng sinabi ko nga, yung ating nararanasan ngayon, dapat ito'y magkaroon ng pagbabago sa buhay ng marami. Ito yung maging turning point, kumbaga, ng ating buhay. Ang isa sa kasaysayan na makikita natin dito ay nang ang ating Panginoong Jesus sa kanyang paglalakbay, pagtawid ng dagat, papunta sa Geraseno. Nang siya ay bumaba na ng bangka, ito'y popular na kasaysayan, sinalubong siya ng isang lalaki inaalihan ng demonyo. Na kung saan ay doon ay ang lalaking ito na matagal ng ginapos ng devil ay nakatira sa libingan. Bagaman matalas siya na itali, pero siya ay nakakawala, nalalagot niya ang mga ito, kaya walang makapigil sa kanya. Araw-gabi, ang taong ito na sinasapian ng devil ay nagsisigaw. Sinusugatan niya ang sarili niya. Kaya makikita niyo yung kalalagayan niya na talagang kahabag-habag. Ngunit nung dumaong ang ating Panginoong Jesus at siya ay natagpuan ng ating Panginoong Jesus at nakita niya ang ating Panginoong Jesus, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, pinalayas yung devil na taglay sa kanya, pinalipat sa mga baboy. Diba? Pinalipat. Ito yung naging turning point sa buhay ng lalaking yun, na bagaman hindi niya ginusto na siya ay sapian ng devil, pero ang pinakamahalaga doon, after na siya ay palayain ng Diyos sa kanyang buhay, yung dating buhay na naging gawin niya na bago na sa pamagitan ng kanyang pagsunod na sa kalooban ng ating Diyos. Diba? Kaya sa pamamagitan ng buhay ng taong yun, marami ang namangha sa ating Panginoong Jesus. Maraming kasaysayan na kung saan ito'y mga nangyari sa mga tao, sa mga lingkod ng Diyos bilang turning point. Mula doon sa dating direksyon ng buhay nila, bumago na sila ng direksyon patungo na sa kung ano yung direksyon ng ating Diyos. Nangyari yan sa buhay ng babaeng Samaritana, di ba? Nang siya ay umiigib doon sa Jacob's Well, yung balon ni Jacob, ng ating Panginoong Jesus ay dumating doon, di ba? Nag-usap sila patungkol sa tubig. Pero nung sabi ng ating Panginoong Jesus, meron siyang tubig na kung saan ay hindi na matutuyo, hindi na siya makakaranas ng pagkauhaw. At dahil dito naniwala yung babaeng Samaritana. Ano ba ang mga Samaritana? Ito yung mga tao na kung saan hindi maganda ang relasyon sa mga Hudyo. Kumbaga saan meron silang hindi pagkakasundo. Not in good terms sila. Pero sa pagkakataong yon, ginamit yung babaeng Samaritana ng ating Diyos upang maging testimonya sa kapwa niya mga Samaritano, at marami ang nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nakita nyo yung buhay ng babae na kung saan dati hindi naman siya believer ni Jesus Christ, naging believer na niya nang ma-encounter niya yung ating Panginoong Jesus. Nung mga nakarang kasaysayan, nabanggit din natin yung isa devotion natin, yung patungkol kay Bartimeo. Diba? Sino ba si Bartimeo? Ano yung buhay niya? Pero nang siya ay baguhin ng Diyos, nang ma-encounter niya ang ating Panginoong Jesus, iyon yung naging turning point na kanyang buhay. Mula sa pagiging pulubi, mula sa pagiging bulag, siya ngayon ay naging isang tagasunod na ng ating Panginoong Jesus at naging patotoo ng pagpapagaling at himala ng ating Panginoong Jesus. Naranasan nila yung pagpapagaling physical at yung pagpapagaling spiritual ng ating Panginoong Jesus. Ano yung naging turning point ng mga taong ito sa kanilang buhay? Ano yung naging turning point para magkamangyari tinatawag na pagbabago totally ng direksyon ng kanilang buhay? Seeing and experiencing God.
Nakatagpo nila ang Diyos, naranasan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Yun yung naging turning point ng mga taong iyon na kung saan ibinago ng ating Panginoon Jesus. Alam ko, naniniwala ako na bagaman physically ay hindi natin nakikita ang Diyos, pero spiritually, alam natin sa ating pagsambay, nakakasama at nakakaniig natin ang ating Diyos. Nararanasan natin siya. Kaya dapat doon sa mga karanasan na yon, yun yung nagiging turning point na natin upang tayo ay patuloy na mag-iba na ng landas mula sa dating buhay pa rin natin patungo na sa buhay na kung saan ay talagang nais niya na lakaran natin. Ang Biblia ay nagpapahayag na napakaraming mga ganitong sitwasyon. Simula sa luma hanggang sa bagong tipan, sa iba't ibang kapanahunan, sa iba't ibang sitwasyon. Popular ang nangyari kay Abraham. Di ba? Nang salita ng Diyos na si Yahweh, dumating sa kanya sa pamamagitan ng pangitain. Di ba? Ano sabi sa chapter 15, verses 1 to 10, ito dinampot ko lang yung mga talata. Sabi rito, ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Sa verse 4, pinangakuan ng anak na magiging tagapagmana, si Abraham. And sa verse 18, and God made a covenant with Abraham. Alam na natin ang kasaysayan ni Abraham. Kung paanong na-encounter niya ang Diyos, nakausap niya ang Diyos, at ito yung naging turning point kung paano yung dati niyang buhay ay maiba at lumapat na siya sa buhay na kung saan na ayon sa kalooban ng Diyos. Sa buhay din ni Jacob, di ba? Alam natin na nabago rin yung buhay ni Jacob, buhay na kung saan ang buhay niya itinatalaga na at lumalakad na ng may takot sa Diyos. Ito inatala naman sa chapter 28 ng Genesis. Ang sabi rito, umalis nga si Jacob sa Berseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar na minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yon, siya nanaginip, may nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanik-manaw doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano, nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupain ito na iyong hinihigaan ay ibibigay ko sa iyo at sa inyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Nalaman na rin natin, alam na alam din natin yung napaka-popular na kasaysayan ng buhay ni Jacob. Na kung saan ang kanyang ninuno na si Abraham, di ba? At yung kanyang ama na si Isaac, at maging siya ay patuloy na yung pangako ng Diyos simula kay Abraham, hindi nagbago. Hanggang sa kanyang kapanahunan ay nagpatuloy yun. Kaya tinanggap din niya yung tinatawag na pangakong pagpapala ng Diyos nang siya ay magkaroon ng tinatawag na turning point ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang makita sa pangitain ang ating Diyos. Ito yung nangyari din kay Moses. Diba? Yung mga binabanggit kong mga pangalan, ito yung mga talagang mga malalaking pangalan sa Biblia. Diba? Nang si Moises ay kanyang inaalagaan ng mga tupa ng kanyang biyana na si Jethro at siya napagawi doon sa tinatawag na bundok ng Diyos, ang sabi rin sa chapter 3, verses 2 to 4, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ito yung burning bush, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang nalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po yun? Sagot niya. Sa Ingles, he said, here I am. Yun ang sabi ni Moises. Sa lumang tipan, nakita natin yung kasaysayan kung paanong yung pagkakita nila sa Diyos, yung pagkaranas sila sa Diyos, at yung pagkarinig ng mensahe ng Diyos, yun ay nagbago ng direksyon ng kanyang buhay, maging sa New Testament. Actually, sa ating Panginoon Jesus, naranasan din niya ito eh. No? Ito ay nakatala doon sa Lucas 2, na kung saan may lumitaw ng mga anghel. Kaya yung tinatawag na Mount of Transfiguration, na doon nakita mismo ng ating Panginoon Jesus. Nangyari din niya kay Peter, di ba?
sa pangitain niya na yung kumot ay na may tali sa 4 na sulok, na kung saan naglalaman ang lahat ng uri ng hayop. Di ba? Doon ay pinakita sa buhay ni Pedro, kasi ang paniniwala ni Pedro bilang Hudyo, ang kaligtasan ay para lamang sa mga Hudyo. Yung ginawa ng ating Panginoong Sus ay para lamang sa mga kapakinabangan ng Hudyo. Pero dito, nakita niya at naranasan niya na bago ang isip niya sa pamagitan ng pangitain, ay ipinakita ng Diyos na yung lahat ng nilinis niya ay malinis na. Ibig sabihin, walang pinipiling tao. Kaya yung mga Hudyo, sila man ay nanggilalas dahil nakita nila na maging ang ating Panginoong Sus ay nagbabago at nagbibigay na kanyang Holy Spirit maging sa mga Hentil. Nabago ang kaisipan ni Pedro, nagkaroon ng turning point din doon. At ang isa sa napakalaking pangyayari din sa Biblia na ating nasaksiyan at napag-aralan na rin nung una, yung buhay ni Pablo. Di ba? Alam naman natin kung sino si Pablo, mamamatay tao. Hindi lang basta mamamatay tao. Mamamatay ng mga Kristiyano. Nang uusig ng mga Kristiyano, di ba? Nagpapakulong ng mga Kristiyano. Pero nang ma-encounter niya sa pangitain yung ating Diyos, at marinig niya yung tinig sa daan patungo sa Damascus, nabago yun, totally yung buhay niya. Nagkaroon ng turning point sa buhay ni Pablo. Kaya makikita natin dito sa Biblia, na yung trend ng pagbabago ng buhay ng mga anak ng Diyos, halos magkakaroon ng tinatawag na pagkapareho. Merong namangha sa umpisa, di ba? Nagkaroon ng takot, nagkaroon ng doubt, pero may mga nagpakumbaba, and then after doon, nabago ang buhay. Yun yung trend, di ba? Nagulat sa umpisa, pagkatapos yung nagkaroon ng tinatawag na kababaan bilang pagtanggap sa mensahe, at yung tinatawag na nabago yung buhay. Di ba? At sa umagang ito yung isa sa napakahalaga na makita natin dito. Na dahil sa ang pamagat ng ating mensahe ng Diyos sa umagang turning point, merong isang kasaysayan sa Biblia, bukod sa mga kasaysayan na yun, na ating pag-uukulan lalo ng mas malalim. Itong nakatala sa Isaias na kung saan ang tinutukoy dito yung kasaysayan ni Propeta Isaias sa harap ng ating Diyos. Kung paano dito ay nakita yung kanyang kahalagahan ng kanyang buhay, yung pagiging gamit ng kanyang buhay, at kung paano yung kanyang buhay ay naging mahalaga at katanggap-tanggap sa ating Diyos. Babasahin ko yung buong talata na ating nais na maging saligan. Yung nakatala sa Isaias 6, 1 hanggang 8, nais ko na basahin po ito. Ito yung napaka-popular at napakaganda na sa umagang ito'y patuloy din nating tanggapin bilang mensahe ng Diyos sa atin. Sabi rito, nung unang taon na namatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang nagsasabi nito ay si Isaias. Ini-istorya niya yung pangyayaring ito sa bahagi ng kanyang buhay. Ulitin ko ang sabi rito. Nung taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't siya ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Verse 5, sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako, sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa akin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Alam nyo, napakaganda dito sa pangyayaring ito na sa buhay ni Isaias na kanyang sinulat. Dito'y makikita natin yung tinatawag na isang napakalinaw na turning point na nangyari sa buhay ng isang lingkod ng ating Diyos. Turning point na kung saan, sabi ko, nung una, ano yung naranasan ng mga tao?
nakita nila, di ba? Narinig nila, may sinabi ang Diyos. Na-experience nila yung sinabi ng Diyos. At sumunod sila sa ating Diyos. Yun yung kumpleto. Kaya pag tinignan natin yung ating mga ginagawa at yung mga nangyayari sa kapaligiran, pagdating dun sa narinig na ba ang Diyos, matagal na panahon na tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita, gaya sinabi ko kanina, sa iba't ibang medium, sa iba't ibang kaparanan. Di ba? Na-experience na natin yung kabutihan ng Diyos. Pero yung hindi pa nangyayari na kumpleto sa buhay ng marami, yung pagsunod sa Diyos. Yung turning point, yung pag-turn around, di ba? Para masunod yung tinatawag na kalooban ng Diyos. Yung turning point na nangyari sa buhay ni Isaias, ito yung sinasabi na hindi niya hinahanap ang Diyos sa kung anong gusto niyang maging Diyos, kundi hinahanap ng Diyos kung sino talaga ang tunay na Diyos. Kasi marami sa atin, actually, ang nagiging Diyos sa ating buhay ay yung kung ano yung gusto nating piliin. Diba? Kasi meron lang naman tayong isang Diyos. Maliwanag kung ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Pero ang nangyayari nga, pumipili tayo ng iba nating gustong sundin na yun naman ay makasusunod sa kung ano yung naisin natin sa ating buhay. Diba? Napakahalaga yung tinatawag na personal revelation ng God. Naranasan nyo ba ang Diyos sa inyong buhay? Napakahalaga nun. At yung karanasan na yan, ang isa sa napakahalagang bagay na dapat meron tayo para maibahagi natin kung sino ang Diyos. Kasi pag hindi natin talaga tunay na naranasan o nararanasan ng Diyos sa ating buhay, paano natin ito pararanas sa iba? Di ba? Paano tayo magiging mabisang example? At para natin maranasan ng Diyos sa ating buhay, kinakailangan meron tayong tinatawag na tunay na relasyon sa Kanya. Para lagi nating nararanasan ng Diyos sa ating buhay. Upang ang ating buhay ay maging effective ng mga Kristiyano, ng mga likod niya. Kailan ba nangyayari yung tinatawag ng turning point? Siyempre para sa mga kapatid natin na dati na tumanggap sa ating Diyos at sa mga tagapakinig natin na hindi pa nararanasan yung tinatawag na tunay na pagtanggap sa ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano ba yung turning point dapat na mangyari sa ating buhay? Yung una, our turning point is when we look up to God. Kinakailangan makita natin ang Diyos. Anumang bagay na nangyayari sa atin, anumang pagbabago ang nangyayari sa atin, kung hindi natin nakatagpo ang Diyos, walang kwentang pangyayari yan. Kasi araw-araw naman may nangyayari sa buhay natin eh. Di ba? Whether yan ay kalooban ng Diyos o hindi, nangyayari yan eh. Pero ang una dapat na maranasan natin sa ating buhay, yung tinatawag na dapat tayong tumingin sa Diyos. Si Isaias, natagpuan niya ang kanyang sarili sa presensya ng Diyos. Yung kabanalan, yung glorious na pangyayari sa buhay niya ay naranasan niya sa ating Diyos. At siya'y tumugon sa pamamagitan ng pagsunod. Nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos. At para mangyari natin yon, para maranasan natin yon, para makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos, dapat tayo ay nasa presensya ng Diyos. Yun ang isa sa mahalaga na dapat makita natin sa buhay. It is about experiencing His sovereignty, His majesty, and His glory. Di ba? Yun yung una dapat na makita natin. Kaya makikita nyo sa lahat ng ating binasa, ng mga saligan, ano sabi ron? Nakita nila ang Diyos, si Yahweh, di ba? Sabi doon. Pangalawa na turning point. Our turning point is when we look within ourselves. Yung una, tumingin tayo sa Diyos. Dapat nangyari sa atin yun. Dapat hinanap natin ng Diyos. Dapat na-encounter natin ng Diyos. Pangalawa, dapat makita naman natin ang ating sarili sa harap ng ating Diyos. Di ba? Ano sabi rito? Nang ma-encounter ni Isaias ang ating Diyos na si Yahweh, sabi niya, I am undone, ruined and lost.
Nung ma-experience niya ang Diyos, doon niya nakapagtanto sa kanyang sarili na napakalaki ng kanyang kakulangan. Ang laki ng kanyang diferensya. Ang sabi rito, di ba? Ang sabi niya, I am undone, ruined. Ano ba ibig sabihin nito? Ito ba yung pag sinabing ruined? Ito ba yung physically ay guho o yung nalupagi? Hindi. Spiritual yun. Yung tinutukoy doon. Kaya napakahalaga na para magkaroon ng tinatawag na tunay na turning point sa pag-ayon sa kalooban ng Diyos, matapos nating makita ang Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa ating paligid, yung kanyang kaluwalhatian, tingnan natin yung ating sarili. Di ba? Kasi bakit? Doon natin nakikita na napakalaki ng ating pagkukulang. Nakita natin sa harap ng Diyos na tayo'y makasalanan. Diba? Naranasan na naman na natin lahat yan. Katunayan ng tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. One of the requirements para talagang tunay na matanggap natin siya, yung aminin natin na tayo makasalanan. At nangyari na yon, na-experience na natin yon, di ba? Na inakita natin na yung ating mga kasalanan ay taglay natin at ito yung nag-udyok para tayo ay magsisi, di ba, sa ating Diyos. Hindi po pwedeng nagkaroon ng tayo ng pagkatagpo sa ating Diyos, and then nalaman natin sa ating sarili na tayo makasalanan, and then nag-stop na doon. Pinakailangan magkaroon ng turning point. Di ba? Sa ating lahat, whether tayo active or hindi na Christian, magkaroon tayo ng tinatawag na confession sa harap ng ating Diyos dahil nakikita natin yung ating mga pagkukulang sa kanyang harap. Di ba? Kaya makikita nyo dito sa ating binabasa na sa buhay ni Isaias, ito yung nangyari sa kanya. Nakita niya yung kanyang kalalagayan na aba sa harap ng ating Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Tayo nilinis ng ating Diyos at ito'y isang biyaya na nagbubuhat sa Kanya. Kaya napakahalaga na patuloy na kilalanin ng ating sarili sa harap ng ating Diyos na tayo ay mga makasalanan, na patuloy pa rin tayo nagkakasala, at kung tayo nasa presensya ng Diyos, ang requirement na kinakailangan natin gawin ay lagi tayong mag-confess. Aminin natin yung ating mga kasalanan. At tayo tumalikod, yung tinatawag na turning point sa ating buhay. At pangatlo na mahalaga na dapat naranasan natin, our turning point is when we look out to people. Ano yung una? Tumingin tayo sa Diyos. Pangalawa, tingnan natin ang ating sarili. And then tingnan natin, yung pangatlo, ang ating mga tao sa paligid. Kasi bakit? Kasi maliwanag naman hindi naman kaya bumaba ang ating Panginoong Sus, hindi kaya siya isinakripisyo ng ating Diyos Ama, ay upang tayo lamang sa sarili natin ang maligtas. Na matapos nating makita at matagpuan ng Diyos, at tayo nagkaroon ng tinatawag na pag-ami sa ating sarili, tayo tumalikod sa kasalanan, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, at tayo nagkaroon ng kaligtasan, tumigil na doon. Ang turning point sa ating buhay, we have to look to people around us. Diba? Matagal na tayo na nakakilala sa Diyos. Matagal na tayong tumanggap ng kaligtasan. Pero ang tanong, yung bang turning point sa buhay natin na ikaw ba ay ginagamit para yung ibang tao naman ay makinabang? Nangyayari na ba yan sa ating buhay? O baka hindi pa? Kaya dito sa pangyayaring to sa buhay ni Isaias, ano sabi dito? Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao na magpapahayag ng kanyang tinig ng pagliligtas. At sumagot si Isaias, "Here I am. Send me." Diba? Kaya sabi ni Jesus Christ, nang siya umakyat, umayo kayo sa libutan, sinusuko ko kayo, ipangaral nyo mabuting balita sa lahat ng tao. Diba? Yung bang turning point na yun nangyayari na sa buhay natin o hindi pa? Diba? Bagaman nung una, sa unang pagpapahayag ng Diyos kay Moises, siya ay hindi siya ganun ka-kumbinsido agad. Ang kaibahan kasi kay Isaias, nang marinig niya, ang Timano sinabi niya, "Panginoon, Diyos ko, ako ipadala mo. Gamitin mo ako." Si Moises iba. Nung una, nagdadahilan pa si Moises
Hindi siya marunong magsalita, ang kanyang boses ay hindi maayos, di ba? Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin, di ba? At sa ngayon sa kanya, hindi naman siya pakikinggan ng mga tao. Yun yung mga excuses. Initially, bagaman nagkaroon agad din naman ng pagtanggap si Moises, nagbago agad, nagkaroon ng turning point. Pero siyempre sa ating kapanahunan, ito rin ang nagiging dahilan ng maraming tao. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ko alam kung ano yung aking sasabihin. O baka hindi makinig sa akin ng mga tao. Ang masaklap nito, unlike Moses, na kung saan ay nagbago agad at sumunod agad siya sa Diyos, hanggang sa ngayon, marami ang hindi nagtaturn. Marami ang nananatili sa ganong kaisipan. Di ba? Hindi na ipahayag yung kalooban ng Diyos. Diba? Yun yung nakalulungkot, kaya patuloy na sumagampi, hinahanong tayo ng salita ng Diyos. Kinakailangan mangyari na sa buhay natin. Araw-araw, ang daming mga namamatay. Bunga ng pandemic na yan. Naniniwala ako, marami kang namatay na hindi man lamang tumanggap sa ating Panginoon Jesus. Marami dyan ang hindi man lang nakapakinig ng pagliligtas ng ating Panginoon Jesus. Diba? Sino magpapahayag? Kaya napakahalaga yung sagot ni Isaias. Ako po, Panginoon, send me. At ito yung inaasahan at inaantay ng Diyos na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Hindi nag-hesitate. Wala tayong hesitation. Di ba? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ako isugo mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka nalalakad ayon sa dati mong lakad. Pupuntahan mo na yung lakad na gusto ng Diyos kung saan Kanya gustong dalahin. Di ba? Yun yung ibig sabihin nun. Send me. I will work for you. Saan man, kailan man, o ano man ang sitwasyon, gagawa ko. Diba? Kasi lahat sila, hindi naman antimano, meron silang kakayanan. Pero anong pinanghawakan nila? Yung magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Yun yung turning point. Ano ibig sabihin nun? Yung pananampalataya na meron si Abraham, yun ang meron si Isaias. Na alam niya na hindi siya iiwan ng Diyos. Nasasamahan siya ng Diyos ano man ang kanyang gagawin. Diba? We need to see God for our turning point in our lives. Kaya ang isang katanungan dyan sa ating buhay, sa bawat isa natin, nang ma-encounter natin ng Diyos, ano na nangyari sa atin? Nung na-encounter natin ng Diyos, na may sinabi sa iyo ang Diyos, na may sinabi sa atin ng Diyos, eto ang gusto ko, sabi ng Diyos. Eto ang gawin nyo, sabi ng Diyos. Tayo kaya ay katulad ni Isaiah na, opo, send me. O tayo yung naging katulad ng unang tugon ni Moises na nagdadahilan. Diba? Na dahil doon, lalong naglalayo sa atin sa Diyos. Nangyari na ba sa buhay mo na nang malaman mo na ikay makasalanan sa iyong sarili? Oo, kilala mo ang Diyos. Pag tinanong mo ang maraming tao, kilala mo ba ang Diyos? Oo, kilala nila lahat. Pero ang tanong, ikaw ba ay nagkaroon ng desire talaga sa iyong buhay na hingin yung kahabagan ng Diyos na ikaw ay linisip, patawarin sa iyong mga kasalanan? O hanggang sa ngayon, ikaw ay nawawala pa rin at kinakailangan pang matagpuan? Ikaw ba o tayo ba ay tulad ng mga Pariseo na nang manalangin, anong sabi? O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mangangalo niya, o kaya katulad ng maniningil lambis na ito. Tayo kaya ay katulad ng mga Pariseo na ang tingin natin ay okay na tayo sa harap ng Diyos? Diba? Nakalulungkot para sa marami na malaman, na makita na ganito yung sitwasyon. Ang Diyos ay patuloy na ipinararama sa atin yung pagiging ama niya na kumakalinga ng kanyang anak.
Pero marami pa rin tao ang hindi namumove, hindi pa rin talaga nagkakaroon ng desire na tanggapin yung tinatawag na pag-ibig ng ating Diyos. Hindi nila alintana, hindi nila nakikita yung kabigatan ng parusa sa mga makasalanan. Alam nila na may impyerno, pero hanggang doon lamang. Kasi kung ikaw ay merong matinding pag-ayaw o pagnanais na huwag mapapunta sa impyerno, meron kang gagawin. Merong dapat turning point sa iyong buhay na kung saan nang ma-encounter mo God, dapat gawin mo yung mga bagay na binanggit dito. Hanapin mo ang Diyos. Aminin mong ikay makasalanan, tanggapin mo na kailangan mong ang tagapagligtas. At magamit ka para sa pagliligtas ng marami. Diba? Hindi lang nakikita yung kahalagahan na ang ating Diyos ay banal. At sabi niya na tayo man ay dapat na maging banal din sa kanyang harapan. Diba? Yun ang sinasabi ng Diyos. Ang nakalulungkot na, diba? Nakalulungkot para sa marami ay para bagang kapag may binabagit ang Diyos sa mga tao na dapat nalinisin, ang ating hinahanap ay ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kaibigan, mga kakilala. Hindi natin nakikita yung ating sarili na tayo ay dapat na linisin din ng ating Diyos. Maliban na tayo ay dumulog sa ating Diyos, magsumamo, umiyak sa kaibuturan ng ating puso, gaya na nangyari kay Isaias, hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagnanais na magkaroon ng pagbabagong tunay sa ating buhay. Diba? Unless we become honest with ourselves about our sins, we won't fully appreciate the gift of salvation. Paano nga ba ililigtas ang isang tao na hindi naman niya inaamin na siya makasalanan? Diba? Hindi niya kailangan na kaligtasan. Kung sa tingin niya ay okay siya, kung sa tingin niya ay wala siyang nagagawa ng masama. Kailangan natin ang ating Diyos. Ngayon, dito sa pinag-aralan natin na binasa natin sa buhay ni Isaias, bakit sinulat ni Isaias yun? Bakit sinulat ni Isaias yung natala na yun? Gusto ba niya na yung kanyang pagiging propeta ay ma-validate? Kasi even before na siya ma-encounter God, siya propeta na ng Diyos. Matagal na. Nais ba niya na para lamang ipakita na siya ay tunay na propeta ng Diyos? Ano yung nais na, ano yung purpose na Isaias na ikwento niya, itala niya yung kasaysayan ng kanyang buhay patungkol sa ministry? Sinabi yun ni Isaias upang mabasa ng lahat at maging sa kanyang kapanahunan ng mga Israelita na yung kanyang naranasan sa Diyos na nagbago ng kanyang buhay, ay ito rin yung dapat maranasan ng mga Israelita sa Diyos at maging natin sa ating kapanahunan. Diba? Marami sa atin ang may alam sa Diyos. Kilala natin ang Diyos. Pero marami sa atin ang hindi nakakaranas ng tunay na kapangyarihan ng ating Diyos. Diba? Yung tunay na kapangyarihan. Yung kapangyarihan niyang magligtas, marami ang hindi pa rin nakakaranas niya. Ang kailangan ng mga Israelita noon at maging sa ngayon, spiritual Israelites, kailangan nating ma-encounter ang Diyos sa kanyang kabanalan. Doon sa mga hindi pa nakaka-encounter ng ating Diyos, kailangan natin ma-encounter ang Diyos. Ma-realize natin sa ating sarili na tayo lahat ay makasalanan, sabi ng Biblia. At kung tayo makasalanan, kailangan natin na tayo malinis sa ating mga kasalanan, at iyon ang naging layunin ng ating Panginoon Jesus kung bakit niya ibinigay ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Upang yung pangakong kaligtasan, mawala man tayo lang sa mundong ibabaw na ito, tayo ay magpunta lahat dun sa tinatawag na kalangitan. So umagang ito, napakahalaga ng mensahe. Sabi sa ikalawang Korintos 5:17, ito yung matagal ng talata na lagi nating binuli. Na kung sino man yung nakapagkaisa kay Kristo, ang sino man nakapagkaisa kay Kristo, isa ng bagong nila. Wala na yung dating pagkatao siya. Yun yung turning point.
Pag sinabing nakapagkaisa, kilala ang Diyos, na-experience ang Diyos at naranasan yung tinatawag na pagliligtas ng Diyos. Dapat mangyari sa atin yun. Sana sa umagang ito, sa mensahe na ating naranasan, narinig ngayon, ito yung karanasan na dapat magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Lahat tayo. Hindi ko mo ikaw ay iniligtas na at sumusunod sa kalooban ng Diyos sa yung ginagawang pagpupuri, pasamba sa Diyos, ay okay na. Ang sabi rito, gamitin para sa iba. Sabi ng ating Panginoong Jesus, humayo kayo, tangaral ang mabuting balita. Tatandaan natin, na-encounter na natin ang Diyos, narinig natin at naunawa ang kanyang mga salita, kaya tayo naririto. Na-realize natin na tayo makasalanan at tayo nagsisit, nagpanlili sa ating Diyos at tayo pinatawad ng ating Diyos. Ang itong mga karanasan nawa na ito, itong mga experiences na ito rin yung mga na-experience ng kanyang mga lingkod nung sinauna na aking mga binanggit. Ito yung mga experience na sana'y magdulot sa atin ng pagtalikod. Ito yung maging turning point natin sa ating buhay. Hindi lamang upang tayo maligtas, kundi upang magamit tayong instrumento ng Diyos sa pagliligtas ng maraming tao. Ito nawang nararanasan natin ngayon na pandemic ay magbigay sa atin ng desire na mas lalo nating paglingkuran ng ating Diyos dahil nga yung mga tanda ng mga huling araw ay nakikita natin. Yung lahat ng mga sinabi sa pahayag ng mga mangyayari, tanda ng malapit na ang pagdating ng ating Diyos, lahat yun ay halos nakikita na natin. Kaya napakahalaga na magkaroon na tayo ng tunay na pag-ayos sa ating buhay. Kung may pinagagawa pa ang ating Diyos sa huling kapanahunan na ito, ang maging tugon natin ay yung tugon ni Isaias. Here I am, send me. Sana ito'y pag nasaan natin na magawa natin sa tulong ng ating Diyos. Kasi ito yung perfectong kalooban niya kung bakit tayo pinili at kung bakit tayo tinawag ng ating Diyos. Tayo lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Aming amang dakila at mapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos muli sa mga salita mo na tunay nga po na nagpapaalala sa amin. Marami kang inaasahan o Diyos sa bawat isa. Huwag naming limitahan o Diyos ang aming sarili sa kung ano yung nais lamang namin na gawin para sa iyo. Ang nais mo, ang buhay namin ay patuloy na maging kagamit namin. Hindi lamang para sa aming sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng maraming tao pa sa sanlibutan na nangangailangan ng pagliligtas ng ating Panginoon Jesus. Dalahin ko po Diyos, ang araw na ito, pagkakataong ito, maging turning point sa buhay ng bawat isa. Mag-desire ang bawat isa na gawin na yung kalooban. Umayo sa sanlibutan, ipahayag ng ito. O Diyos, salamat po sa mga salita mo na sa patuloy na umahamo sa amin. Naniniwala kami, O Diyos, na kung sa aming sarili, wala po kaming mga kakayahan. Kaya tulad ng iyong ginawa sa iyong mga lingkod ng una pa man, ikaw ang nagkaloob ng maraming kakayahan. At sila'y nagtiwalat na ng palataya na ang kakayahan ng Diyos ang patuloy na gagamitin mo, mightily and effectively, para patuloy na may pahayag ang malawak pagliligtas na ginagawa mo. Salamat po Diyos sa iyong lahat ng papuri at pagwalhati sa pangalan po ng